Kwintas ng alaala. Isang malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa pisngi ni Amelia Layabi Reyes habang minamasdan niya ang 5 mumunting anghel na mahimbing na natutulog sa kanilang komunal na higaan. Sina Kiko, Carla, Kevin, Kayla at ang bunso, si Kashan, ang kanyang 5 biyaya, 5 bituing sabay-sabay na dumating sa kanyang buhay 6 na taon na ang nakalilipas. Ang kanilang mga payapang mukha ang tanging liwanag sa madilim at mapanghamong mundo ni Leah. Sa maliit nilang tahanan sa likod ng panaderya ni Nana Meldy, ang panaderyang ipinamana sa kanya ng yumao niyang tiyahin na kumukop sa kanya, matapos ang trahedyang iyon, naghahalo ang amoy ng bagong lutong pandesal at ang samyo ng pangamba. Bawat gabing tulad nito, hindi niya maiwasang balikan ang gabing iyon, ang gabing nagpabago sa lahat. 6 na taon na ang nakalipas. Malakas ang buhos ng ulan. Basang-basa si Leah, humahangos, takot na takot. Hinahabol siya ng mga anino, mga taong hindi niya kilala, ngunit alam niyang may masamang hangarin. Aksidente siyang napasok sa isang halos abandonadong gusali para magtago. Sa isang madilim na sulok, natagpuan niya ang isang lalaking tila nagtatago rin, matipuno, may matalim na tingin, ngunit sa kabila ng panganib na nakapalibot, may kung anong kapanatagan siyang naramdaman dito. "Sino ka? Anong kailangan mo?" tanong ng lalaki, ang boses ay mababa at puno ng otoridad. "Tulungan mo ako, parang awa mo na," hikbi ni Leah, nanginginig sa takot at lamig. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tinulungan siya ng estranghero. Magdamag silang magkasama sa gusaling iyon, ang kanilang mga katawan ay pinainit ng pangangailangan at ng kakaibang koneksyon sa gitna ng panganib. Sa pagmamadali ng umaga, bago sila maghiwalay ng landas, may iniabot itong isang simpleng kwintas na may kakaibang palawit. "Ingatan mo to. At huwag kang lilingon." Iyon lang ang sinabi nito bago naglaho na parang bula. Naiwan si Leah, gulong-gulo, hawak ang kwintas. Ang kwintas na iyon ang tanging alaala niya sa estrangherong iyon at sa gabing iyon na nagbunga ng 5 buhay. Hindi niya alam ang pangalan nito o kung bakit sila parehong nasa bingit ng panganib ng gabing iyon. Ang tanging alam niya, ang lalaking iyon ang ama ng kanyang mga anak. Kasalukuyan. Napabuntong hininga si Leah. Ang kwintas. Lagi niya itong suot, isang paalala ng isang misteryo at isang pag-asa na balang araw ay maunawaan niya ang lahat. Ang negosyo niyang panaderya ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw. Ngunit ang anino ng nakaraan, ang takot na baka bumalik ang mga humahabol sa kanya noon, ay hindi nawawala. Lalo pa ngayong may mga anak na siyang dapat protektahan. Samantala, sa isang marangyang opisina sa Makati, si Miguel "Miggy" Alcazar ay napapakamot sa ulo habang kinakausap ang kanyang ina, si Doña Isabela Alcazar. "Miguel, Hijo, kailan ka ba mag-aasawa? Hindi ka na bumabata. Tingnan mo ang mga pinsan mo, may kanya-kanya ng pamilya." Bungad ni Doña Isabela, ang boses ay maihalong pag-aalala at iritasyon. "Nag-aalala na ako sa'yo. Palagi kang abala sa trabaho mo sa security agency na iyan. Hindi naman tayo maghihirap kung magpahinga ka man lang. Ma, alam niyo namang marami akong responsibilidad sa Alcazar Elite Security. At saka, wala pa sa isip ko ang pag-aasawa," sagot ni Miguel, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang totoo, may isang babae mula sa nakaraan ang hindi niya malimutan, ang babaeng tinulungan niya 6 na taon na ang nakalilipas, ang babaeng may mga matang puno ng takot, ngunit may tapang. At ang kwintas na ibinigay niya dito. Bakit ko nga ba ibinigay yun sa kanya? Bulong ni Miguel sa sarili nang makaalis ang ina. Ang kwintas na iyon ay hindi ordinaryo. May laman iyong isang micro-SD card, ebidensya laban sa isang makapangyarihang sindikato na pinamumunuan ni Don Rafael Vasquez, isang taong matagal na niyang minamanmanan bago pa man siya nagtayo ng sarili niyang security firm. Napilitan siyang iwan ang kwintas sa babae dahil sa pag-aakalang mas ligtas ito roon kaysa sa kanya noong mga panahong iyon. Ngunit ngayon, kailangan na niya itong mabawi. Hindi lang para sa kaso laban kay Don Rafael, kundi dahil nais niyang malaman kung ano ang nangyari sa babae. "Marco," tawag ni Miguel sa kanyang pinagkakatiwalaang investigador at kanang kamay. "Hanapin mo ang babaeng ito. 6 na taon na ang nakalipas. Ito lang ang impormasyon ko, isang gabi ng tag-ulan, sa isang lumang gusali sa mesa. At may ibinigay akong kwintas sa kanya." Lumipas ang ilang linggo.
Isang hapon, habang abala si Elia sa pag-aayos ng mga tinapay sa estante, isang pamilyar ngunit di pamilyar na boses ang kanyang narinig. Miss, magkano itong empanada? Paglingon ni Elia, natigilan siya. Ang lalaking kaharap niya ngayon, mas may edad, mas matipuno, ngunit ang mga matang iyon, ang tindig na iyon. Siya! Ang estranghero mula sa gabing iyon. Si Miguel naman ay hindi makapaniwala. Ang babaeng matagal na niyang hinahanap, nasa harap na niya. At ang kwintas, suot nito ang kwintas. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang 5 pares ng maliliit na mata na sumisilip mula sa likuran ni Elia. 5 batang magkakamukha, at ang ilan sa kanila may hawig sa kanya. Kayo po ba hindi maituloy ni Elia ang sasabihin. Miguel, pakilala ng lalaki, inilahad ang kamay. Miguel Alcazar. Amelia. Lea na lang po, sagot ni Elia, tinanggap ang kamay nito. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang pagitan. Mommy. Sino po siya? Tanong ni Kiko, ang panganay na lumapit kasunod ang 4 pa. Mga anak, siya si Amy Alcazar. Customer natin, pakilala ni Elia, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wow! Ang gwapo niyo po, tito, sabi ni Carla, na agad namang siniko ni Kyla. He looks like daddy from the movies, bulalas ni Kevin, na sinundan ng tawa ni Cashan. Hindi malaman ni Miguel ang sasabihin. Ama! Ang mga batang ito posible kayang. Pasensya na po kayo sa mga anak ko, Jimmy Alcazar. Medyo makukulit lang, sabi ni Elia, namumula. Walang problema. Ang gaganda at ang gugwapo ng mga anak mo, sabi ni Miguel, ang mga mata ay hindi maalis sa mga bata, lalo na sa kwintas na suot ni Elia. Actually, nandito ako dahil may hinahanap akong kakilala. At nagbabaka sakaling matutulungan mo ako. Dito na nagsimula ang palitan nila ng kwento. Maingat si Miguel sa kanyang mga tanong, ayaw niyang mabigla si Elia. Si Elia naman, kahit naguguluhan, ay sinasagot ang mga tanong nito. Hindi niya binanggit ang tungkol sa mga anak nila, ngunit si Miguel ay maihinala na. Alam mo, Lia, noong gabing iyon hindi ko sinasadyang iwan ka agad. May mga bagay lang akong dapat asikasuhin, sabi ni Miguel, tinitingnan si Elia sa mata. Ang kwintas na yan, importante yan. Importante rin to sa akin, sagot ni Elia, hinawakan ang palawit. Ito lang ang alaala ko sa gabing iyon at sayo. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang pagdalaw ni Miguel sa panaderya. Palagi siyang may dalang pasalubong para sa mga bata, na agad namang nahulog ang loob sa kanya at tinawag siyang Tito Miggy. Si Elia, bagamat may pag-aalinlangan pa rin, ay hindi maitatanging may kakaibang saya siyang nararamdaman sa tuwing dumarating si Miguel. Isang araw, nakita ni Miguel na tila may sumusunod kay Elia pauwi. Isang lalaking nakamotorsiklo na may madilim na intensyon. Agad siyang kumilos. Lia, sa tingin ko, kailangan mo ng proteksyon, sabi ni Miguel kinabukasan. Kung papayag ka, gusto kong mag-alok ng tulong. Pwede akong tumulong dito sa panaderya. Para mabantayan kita. Nagulat si Elia. Pero bakit? Hindi mo naman ako kaano-ano. Sabihin na lang nating may utang na loob ako sa'yo. At gusto kong makasiguro na ligtas ka at ang mga bata, sabi ni Miguel, ang huling mga salita ay halos pabulong. Pumayag si Elia. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang may mas malalim na dahilan ang pagbabalik ni Miguel. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ang pagtulong ni Miguel sa panaderya ni Nana Meldy ay naging simula ng maraming nakakatuwa at nakakakilig na eksena. Sa umpisa, binibigyan ni Elia si Miguel ng mga pinakamahihirap na gawain, pagbubuhat ng sako ng arena, pagmamasa ng tinapay ng mano-mano, paglilinis ng pugon. Akala niya susuko ito kaagad. Ngunit si Miguel, na sanay sa hirap noong nagsisimula pa lang siya sa kanyang military training, ay ginagawa ang lahat ng walang reklamo, madalas pa nga ay may ngiti sa labi, lalo na kapag pinapanood siya ng 5 paslit na humahanga sa kanyang tilakas. Mommy, ang galing ni Tito Miggy. Para siyang si Captain Barbell, sigaw ni Kevin isang araw, matapos makitang binuhat ni Miguel ang 2 sako ng asukal ng sabay. Napangiti si Elia. Hindi niya maipagkakaila ang kakaibang epekto ni Miguel, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa mga anak niya. Unti-unti, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagkakaroon ng mga siwang.
Isang gabi, habang nagliligpit sila pagkatapos magsara ng panaderya, aksidenteng nagkadikit ang kanilang mga kamay habang inaabot ang isang tray. Nagkatinginan sila. May kung anong kuryente ang muling gumuhit sa pagitan nila. Pasensya na, sabay nilang sabi at sabay ding natawa. Alam mo, Lia, basag ni Miguel sa katahimikan, masaya ako kapag kasama ko kayo. Kami rin, Miguel. Ang mga bata matagal na silang nangangarap ng isang ama, dahan-dahang sabi ni Lia, ang mga mata ay nakatuon sa sahig. Hinawakan ni Miguel ang baba ni Lia at marahang itinaas ito. Lia, tungkol sa mga batad. Miguel, alam ko, putol ni Lia. Nakikita ko sa mga mata mo. At nakikita ko rin ang sarili mo sa kanila. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Sila nga, hindi ba? Tumango si Lia, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Miguel. Sila ang mga anak natin. Ang gabing iyon ay napuno ng mga kwento, mga tawa at mga luha. Ikinuwento ni Lia ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya, ang pagtalikod ng sarili niyang pamilya, ang pangungulila. Si Miguel naman ay ikinuwento ang patuloy niyang paghahanap, ang pangakong binitawan niya sa sarili na babalikan niya ang babaeng may matapang na mga mata. Ngunit hindi pa rin binanggit ni Miguel ang tungkol sa tunay na laman ng kwintas o ang panganib na dala ni Don Rafael Vasquez. Ayaw niyang takutin si Lia. Ang mahalaga sa ngayon ay ang muling pagbubuo ng kanilang pamilya. Ang mga bata, sa kanilang murang isip, ay gumagawa na rin ng paraan para tulungan ang kanilang mommy at si Tito Miggy. Mommy, bakit hindi niyo na lang pakasalan si Tito Miggy para may daddy na kami? Tanong ni Kyla isang umaga. Anak, hindi ganun kadali yun, sagot ni Lia, namumula. Palihim namang ibinigay ni Kiko ang numero ng telepono ni Lia kay Miguel. Tito Miggy, tawagan mo si mommy mamayang gabi, ha? Sabi niya, gusto ka raw niyang kausap kapag tulog na kami. Natawa si Miguel. Sige, Kiko. Salamat. At tinawagan nga ni Miguel si Lia. Ang kanilang mga pag-uusap sa telepono ay umaabot hanggang madaling araw, puno ng mga biruan, mga pangarap at mga pangakong unti-unting nabubuo. Ngunit ang anino ni Don Rafael ay palapit ng palapit. Si Marco, ang investigador ni Miguel, ay nagbigay ng babala. Boss, namataan ng mga tauhan ko si El Serpiente, ang kanang kamay ni Don Rafael, malapit sa panaderya ni Lia. Mukhang nalaman na nila kung nasaan ang babae at ang kwintas. Kinabahan si Miguel. Kailangan niyang ilayo sina Lia at ang mga bata. Agad. Lia, mga bata, mag-empack kayo. Aalis tayo, sabi ni Miguel isang umaga, ang boses ay seryoso. Saan tayo pupunta, Tito Miggy? Magbabakasyon ba tayo? Tanong ni Carla, na-excite. Anak. Isang espesyal na bakasyon, sagot ni Miguel, ngumiti ng pilit kay Lia. Nakita ni Lea ang pag-aalala sa mga mata ni Miguel. Miguel, anong nangyayari? Tanong ni Lia nang sila na lang ang naiwan. Lia, may mga tao kasing hindi maganda ang hangarin. At sa tingin ko, nalagay ko kayo sa panganib, amin ni Miguel. Kailangan nating umalis dito pansamantala hanggang sa masiguro kong ligtas na kayo. Bagamat naguguluhan, nagtiwala si Lia kay Miguel. Mabilis silang umalis, dala ang kaunting damit at ang pag-asang magiging maayos ang lahat. Dinala sila ni Miguel sa isang tagong beach house na pag-aari ng kanyang pamilya, malayo sa gulo ng syudad. Sa lugar na iyon, pansamantalang nakalimutan nila ang panganib. Ang mga bata ay masayang naglalaro sa dalampasigan. Si Elia at Miguel naman ay nagkaroon ng mas maraming oras para sa isa't isa. Ang kanilang mga damdamin ay lalong lumalim. Isang gabi, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, hindi na napigilan ni Miguel ang sarili. Hinawakan niya ang kamay ni Lia. Lia, mahal kita, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Mahal na mahal kita at ang mga anak natin. Napaluha si Lia. Mahal din kita, Miguel. Ang mga salitang iyon ay sinundan ng isang halik na puno ng pagmamahal, pangungulila at pangako. Ang gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at sa harap ng payapang dagat, muling nag-isa ang kanilang mga puso at katawan. Isang pag-iisang mas matindi, mas makahulugan. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Lia, napansin niyang wala ang kwintas sa kanyang lig. Hinanap niya ito at nakita sa mesita sa tabi ng higaan, katabi ng cellphone ni Miguel.
Kinuha niya ito, ngunit napansin niyang tila bahagyang nakaawang ang palawit. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang buksan ito ng tuluyan. Laking gulat niya nang makita ang isang napakaliit na micro-DeFi card sa loob. Hindi ito ordinaryong kwintas. Sakto namang pumasok si Miguel sa silid. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Ilya at ang AC card sa kamay nito. Leandri. Miguel, ano to? Tanong ni Ilya, ang boses ay nanginginig. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ba ang dahilan kung bakit ka bumalik? Para sa kwintas na to. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi mailarawan. Pakiramdam niya, niloko siya. Napabuntong hininga si Miguel. Lia, makinig ka. Importante ang kwintas na yan. May laman niyang ebidensya laban kay Don Rafael Vasquez, isang mapanganib na tao. Noong gabing nagkakilala tayo, hinahabol niya ako. Akala ko mas ligtas yan sa'yo. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ako hinayaang isipin na na-espesyal lang to dahil alaala natin, umiiyak na sabi ni Lia. Dahil ayokong takutin ka. Ayokong madamay ka palalo. At totoo, Lia, naging espesyal din to sa akin dahil sa'yo. Giit ni Miguel, lumalapit kay Lia. Pero ang pagbabalik ko, hindi lang dahil sa kwintas. Bumalik ako dahil sa'yo, dahil sa mga anak natin. Maniwala ka, Lia. Ngunit huli na. Ang tiwala ni Lia ay nabasag. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang putok ng baril ang umalinggaw mula sa labas ng beach house. Dumating na sila. Dumating na si Don Rafael. Mga bata sa ilalim ng kama. Huwag kayong lalabas, sigaw ni Miguel, itinulak si Lia sa likod niya. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at sigurado, ang dating sundalo sa kanya ay muling nabuhay. Sunod-sunod na putok ang narinig nila. Ang mga tauhan ni Don Rafael ay pilit na pinapasok ang bahay. Si Miguel, gamit ang isang baril na palagi niyang dala para sa proteksyon, ay nakipagpalitan ng putok. Si Ilya, kahit takot na takot, ay hindi nagpatinag. Kailangan niyang tulungan si Miguel. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak. Miguel, ang AC card, sigaw ni Ilya, naalala ang ebidensya. Sa gitna ng putukan, naisip ni Ilya ang isang plano. May lumang laptop sa isa sa mga silid. Kung mailalagay lang nila ang laman ng AC card doon at maipadala online sa mga otoridad o sa media. Miguel, kailangan nating makuha ang laptop. Ako na ang bahala, sabi ni Ilya. Lia, delikado. Mas delikado kung hindi tayo kikilos. Habang si Miguel ay abala sa pakikipagbarilan, gumapang si Ilya papunta sa silid. Nakuha niya ang laptop. Gamit ang nanginginig na mga kamay, isinaksak niya ang AC card. Nag-uumpisa na siyang mag-upload ng mga files nang biglang bumukas ang pinto. Si El Serpiente, ang kanang kamay ni Don Rafael, ang pumasok, nakatutok ang baril kay Ilya. Akin na yan, miss, sabi ni El Serpiente, umisi. Ngunit bago pa man makakilo si El Serpiente, isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang mukha. Si Miguel. Nagpang-abot ang dalawa. Suntukan, tadyakan. Sa huli, napabagsak ni Miguel si El Serpiente. Lia, tapusin mo na iyang pag-upload, sigaw ni Miguel. Sa wakas, natapos ang pag-upload. Sakto namang dumating si Don Rafael mismo, kasama ang iba pa niyang tauhan. Miguel Alcazar. Akala ko, matalino ka, sabi ni Don Rafael, ang boses ay malamig. Ibinigay mo pa talaga sa akin ang babaeng to at ang mga bunga ng pagkakamali mo. Tumingin siya ng masama kay Lea at sa direksyon ng mga bata. Huwag mong sasaktan ang pamilya ko, Vasquez, sigaw ni Miguel. Pamilya. Sila ang kahinaan mo, Alcazar. At ngayon, gagamitin ko sila laban sa'yo, sabi ni Don Rafael, itinutok ang baril kay Ilya. Ngunit bago pa man makapaputok si Don Rafael, umalinggaw ang tunog ng mga sirena ng pulis. Napangiti si Miguel. Huli na kayo, Don Rafael. Ang lahat ng ebidensya na ipadala na, sabi ni Ilya, buo ang loob. Walang nagawa si Don Rafael at ang kanyang mga tauhan kundi sumuko. Ang kanilang paghahari ng lagim ay natapos na. Nang matiyak na ligtas na ang lahat, niyakap ni Miguel si Ilya ng mahigpit. Tapos na, Lia. Ligtas na kayo. Niyakap din siya ni Ilya, humahagulgol. Ang takot, ang galit, ang pag-aalala, lahat ay napalitan ng matinding pasasalamat at pagmamahal.
Ang 5 bata ay lumabas mula sa kanilang pinagtataguan, tumakbo papalapit sa kanila, umiiyak at niyakap sila. Isang pamilya, pinagbuklod ng panganib, pinatatag ng pagmamahalan. Lumipas ang ilang buwan. Si Don Rafael Vasquez at ang kanyang sindikato ay nahatulan. Ang ebidensyang laman ng kwintas, kasama ang testimonya ni Miguel, ay naging susi sa kanilang pagbagsak. Ang buhay ni Lia at Miguel, kasama ang kanilang 5 anak, ay unti-unting bumabalik sa normal, isang bagong normal. Si Miguel ay mas madalas na ngayon sa ipanaderya ni Nana Meldy, hindi na bilang bodyguard, kundi bilang katuwang ni Lia sa buhay at sa negosyo. Isang hapon, habang nagtitimpla ng kape si Lia, nilapitan siya ni Miguel. Lia, sabi niya, hinawakan ang mga kamay nito. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Maraming sakit, maraming takot. Pero sa lahat ng yun, isa lang ang sigurado ako. Ano iyon? Tanong ni Lia, nakangiti. Na mahal kita. At gusto kong makasama ka at ang mga anak natin habang buhay. Lumuhod si Miguel at mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi ang kwintas, kundi isang maliit na kahon. Pagbukas nito, isang singsing ang lumitaw. Amelia Reyes, pakakasalan mo ba ako? Napaluha si Lia. Miguel. Ang kanilang kasal ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Ang 5 bata ang kanilang mga abay, bawat isa ay maihawak na isang espesyal na tinapay na sila mismo ang tumulong gumawa, sumisimbolo sa kanilang pamilya. Si Doña Isabela, na noong una ay nagulat sa biglaang pagkakaroon ng 5 apo, ay buong pusong tinanggap si Lia at ang mga bata. Ang kipanaderya ni Nana Meldy ay pinalaki nila. Naging kipanaderya ng pamilyang Alcazar. Naging simbolo ito hindi lang ng masasarap na tinapay, kundi ng isang pamilyang binuo ng pagmamahal, pinatatag ng mga pagsubok, at pinagbuklod ng isang kwintas ng alaala. Gabi-gabi, bago matulog, tinitingnan ni Lia ang kwintas na nakasabit sa kanyang leg. Hindi na ito simbolo ng takot o ng isang misteryosong nakaraan. Ito na ngayon ay simbolo ng tapang, ng pag-asa, at ng isang pag-ibig na natagpuan sa gitna ng panganib, isang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang biyaya, ang kanyang pamilya. At habang minamasdan niya si Miguel at ang kanilang 5 natutulog na anghel, alam ni Lia na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Ang katahimikan pagkatapos ng unos na dala ni Don Rafael Vasquez ay may kakaibang tamis. Para kina Lia at Miguel, bawat umaga ay tila isang bagong biyaya, isang paalala na tapos na ang panganib at ang tanging haharapin na lang nila ay ang mga hamon ng pagbuo ng isang pamilya at pagtupad sa kanilang mga pangarap. Ang unang payapang iaraw nila pagkatapos ng insidente sa beach house ay ginugol sa muling pag-aayos ng kipanaderya ni Nana Meldy. Wasak ang ilang salamin, nagkalat ang mga upuan. Ngunit habang magkatuwang silang nagliligpit, kasama ang masisiglang tulong ni Kiko, Carla, Kevin, Kayla, at Kasia na tila maliliit na langgam na naghahakot ng mga piraso ng kahoy at basag na plato, napuno ang lugar hindi ng lungkot, kundi ng pag-asa. Parang mas gumanda pa yata ang ayos natin ngayon, biro ni Miguel, pinupunasan ang pawis sa noo habang itinataas ang isang natumbang estante. Ngumiti si Lia. Siguro nga. Parang tinanggal lang yung mga luma at hindi kailangan para magkaroon ng espasyo para sa bago. Ang mga salitang iyon ay may mas malalim na kahulugan para sa kanilang dalawa. Ang mga bata, pagkatapos ng kanilang trabaho, ay naglaro sa munting espasyo sa likod ng panaderya. Si Kiko, ang pinakamature sa 5, ay lumapit kay Miguel. Tito Miggy. Ibig sabihin po ba, hindi na kayo aalis? Tanong nito, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Lumuhod si Miguel para magpantay sila. Hindi na, Kiko. Dito na si Tito Miggy, kasama niyo ni Mommy at ng mga kapatid mo. Talaga po? Promise, segunda ni Carla na sumulpot sa tabi ng kapatid. Promise, sagot ni Miguel, ginulo ang buhok ng dalawa. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Ang pagiging ama, lalo na sa 5 sabay-sabay, ay isang bagong teritoryo, ngunit handa siyang harapin ito. Kinagabihan, pagkatapos mapatulog ang mga bata, naupo sina Lia at Miguel sa munting balkonahe ng kanilang tahanan sa likod ng panaderya. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit ang init ng kanilang mga katawan ay sapat na. Kailangan kong kausapin si Mama, basag ni Miguel sa katahimikan. Kailangan niyang malaman ang tungkol sayo at sa mga apo niya.
May bahid ng kaba sa kanyang boses. Kilala niya ang kanyang ina, si Doña Isabela ay may mataas na pamantayan, lalo na para sa magiging asawa ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Hinawakan ni Elia ang kamay ni Miguel. Naiintindihan ko. Ano man ang mangyari, kasama mo ako. Kinabukasan, maagang nagtungo si Miguel sa mansyon ng mga Alcázar. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na ibahagi ang bagong yugto ng kanyang buhay, at sa kaunting pangamba kung paano ito tatanggapin ng ina. Natagpuan niya si Doña Isabela sa hardin, nag-aalaga ng mga rosas. Ang eleganteng ginang ay napalingon nang maramdaman ang pagdating ng anak. Miguel, Hijo. Napadalaw ka. May problema ba sa security agency? Tanong nito, may pag-aalala. Wala po, mamaayos po ang lahat doon, sagot ni Miguel. May mas importante po akong sasabihin sa inyo. Umupo sila sa isang gazebo. Si Miguel, sa abot ng kanyang makakaya, ay ikinuwento ang lahat, mula sa gabing iyon 6 na taon na ang nakalipas, ang paghahanap niya kay Lia, ang pagkakatagpo nila, ang 5 anak, ang panganib na dala ni Don Rafael, at ang kanyang pag-ibig para kay Lia. Habang nagsasalita si Miguel, ang mukha ni Doña Isabela ay nagpakita ng iba't ibang emosyon, gulat, pag-aalala, hindi makapaniwala at sa huli, isang malalim na pag-iisip. Nang matapos si Miguel, ilang sandali ang lumipas bago nagsalita si Doña Isabela. 5 apo agad-agad, iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig, ang boses ay tila hindi pa rin makapaniwala. Opo, 5 magaganda at matatalinong bata, sabi ni Miguel, may ngiti. At ang babaeng ito si Amelia, mahal mo siya? Tanong ng Donya, tinitingnan ng diretso ang anak. Mahal na mahal ko po siya, siya ang babaeng matagal ko nang hinahanap kahit hindi ko pa alam noon. At handa po akong pakasalan siya. Napabuntong hininga si Doña Isabela. Miguel, alam mo namang ang tanging hangad ko lang ay ang kaligayahan mo. Kung siya at ang mga batang iyon ang magpapasaya sa'yo, sino ako para tumutol? May ngiti nang sumilay sa labi ng matanda. Pero gusto ko silang makilala. Gusto kong makilala ang babaeng nakakuha ng puso ng anak ko at ang aking 5 apo. Nakahinga ng maluwag si Miguel. Salamat po, napakalaking bagay po nito sa akin. Ang pagpapakilala kay Lia at sa mga bata kay Doña Isabela ay naganap kinahapunan din iyon. Dinala ni Miguel ang kanyang pamilya sa mansyon. Si Elia ay halatang kinakabahan, ngunit pinatatag niya ang kanyang loob para sa mga anak. Ang mga bata, sa kanilang natural na kakulitan at pagiging prangka, ang unang nakakuha ng loob ni Doña Isabela. Wow, Lola! Ang laki po ng bahay niyo. Parang palasyo, bulalas ni Kevin, na agad sinundan ng paghanga ng 4 pa. Lola, mahilig po ba kayo sa cookies? Si Mommy, ang sarap po gumawa ng cookies, sabi ni Kyla. Pwede po ba kaming maglaro sa garden niyo, Lola? Tanong ni Kashan, ang bunso, hawak-hawak ang lailayan ng bestida ni Lia. Si Doña Isabela, na noong una ay medyo formal, ay unti-unting lumambot ang ekspresyon. Nakita niya ang mga apo, at sa mga mata ng ilan sa kanila, nakita niya ang kanyang anak na si Miguel noong bata pa ito. Nang makausap niya si Leia ng masinsinan, nakita niya ang kabutihan, katatagan, at ang malaking pagmamahal nito sa kanyang mga anak at kay Miguel. Amelia, Hija, sabi ni Doña Isabela, hinawakan ang kamay ni Lia. Hindi naging madali ang pinagdaanan mo. Ngunit hinahangaan kita sa iyong katapangan. Mula ngayon, pamilya na kita. At ang mga batang iyon, tumingin siya sa 5 paslit na masayang naglalaro sa sala, sila ang aking mga pinakamamahal na apo. Luha ng pasasalamat ang dumaloy sa mga mata ni Lia. Ang pagtanggap ni Doña Isabela ay isang malaking biyaya. Habang naghahanda sila para sa bagong yugto ng kanilang buhay, hindi maiwasan ni Lia na balikan ang mga taon ng kanyang pag-iisa. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata at si Miguel ay nasa tabi niya, nagkwento siya. Flashback. Ang umagang iyon matapos ang gabing kasama niya ang estranghero ay puno ng pangamba at pagkalito. Umuwi si Lia sa maliit na apartment na tinitirhan niya, dala ang kwintas at ang alaalang hindi niya mawari. Nang malaman niyang nagdadalang tao siya, at hindi lang isa, kundi 5, gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang mga magulang, na may mataas na pangarap para sa kanya, ay hindi matanggap ang nangyari. Itinakwil siya. Isa kang kahihiyan, iyon ang huling salitang narinig niya mula sa kanyang ama.
Tanging ang kanyang Chameldi, kapatid ng kanyang ina, ang kumukop sa kanya. Si Chameldi ang may-ari ng maliit na panaderya, isang biyuda na walang anak. Siya ang naging sandalan ni Ilya. Ang pagbubuntis ay hindi naging madali. 5 sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit ang bawat sipa, bawat galaw ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Para sa kanila, lalaban siya. Nang ipanganak ang mga bata, si Chameldi ang kanyang naging katuwang. Ngunit makalipas ang 2 taon, pumanaw ito dahil sa sakit. Naiwan kay Leah ang responsibilidad sa panaderya at sa 5 maliliit na bibig na kailangang pakainin. May mga gabing umiiyak siya sa pagod at pangungulila. May mga araw na gusto na niyang sumuko. Ngunit kapag nakikita niya ang mga mukha ng kanyang mga anak, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pagmamahal, nagkakaroon siya muli ng lakas. Natutunan niyang maging ina at ama sa kanila. Natutunan niyang patakbuhin ang panaderya, mula sa pagmamasa ng tinapay hanggang sa pakikipag-usap sa mga suki. Ang kwintas. Palagi itong nasa kanyang lig. Sa mga panahong pinanghihinaan siya ng loob, hinihipo niya ito at naaalala ang estrangherong nagbigay nito sa kanya. Isang bahagi niya ay nagagalit dahil sa kanya, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ngunit isang bahagi rin niya ang umaasa na balang araw magkikita silang muli at maunawaan niya ang lahat. Hindi niya inakalang ang pag-asang iyon ay magkakatotoo. Kasalukuyan. Niyakap ni Miguel si Ilya ng mahigpit. Ang bawat salitang binitiwan nito ay tila mga patak ng asido sa kanyang puso. Alam niyang naging bahagi siya ng pinagdaanan nitong hirap. Patawarin mo ako, Leah, bulong ni Miguel. Patawarin mo ako kung naging bahagi ako ng sakit na yan. Pangako, mula ngayon, gagawin ko ang lahat para mapalitan ng saya ang bawat luhang pumatak sa mga mata mo. Miguel, matagal na kitang pinatawad, sagot ni Ilya, hinaplos ang pisngi nito. At ang totoo, ang mga hirap na iyon ang nagpatatag sa akin. At dahil sa gabing iyon, dumating ang 5 pinakamagandang biyaya sa buhay ko at ibinalik ka sa akin. Hindi lang si Ilya ang may baong kwento ng nakaraang 6 na taon. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Kiko sa assignment nito, naikwento ni Miguel ang sarili niyang paglalakbay. Flashback. Matapos ang gabing iyon sa abandonadong gusali, alam ni Miguel na nalagay niya sa panganib ang babaeng hindi niya kilala. Ang pag-iwan niya ng kwintas ay isang desperadong hakbang. Kailangan niyang makalayo para mailigaw si Don Rafael at para maprotektahan ang ebidensya. Sa mga sumunod na taon, habang palihim siyang nag-ipon ng iba pang ebidensya laban kay Vasquez at pinalalakas ang kanyang security agency, hindi nawala sa isip niya ang babaeng may matapang na mga mata. Nag-hire siya ng mga pribadong investigador, ngunit limitado ang impormasyong maibibigay niya, isang gabi, isang gusali, isang kwintas. Walang pangalan, walang mukha, dahil madilim at hindi niya gaanong naaninag. May mga pagkakataong muntik na siyang sumuko. Paano niya hahanapin ang isang taong halos wala siyang alam? Ngunit ang alaala ng mga mata nitong puno ng takot, ngunit may determinasyon, at ang responsibilidad sa kwintas na ipinagkatiwala niya, ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Ang Alcazar Elite Security ay naging matagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa propesyon, may kulang sa kanyang buhay. Ang kanyang ina ay palaging nagpapaalala sa kanya tungkol sa pag-aasawa. Ngunit walang babaeng makapantay sa misteryosang imahe ng babae mula sa kanyang nakaraan. Ang balita tungkol sa isang panaderya sa Sta. Mesa na pag-aari ng isang babaeng mag-isang nagpapalaki ng 5 anak ay dumating sa kanya sa pamamagitan ni Marco, ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, na hindi sinasadyang narinig ito mula sa isang kliyente. Noong una, binaliwala niya ito. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na silipin. At doon, sa panaderya ni Nana Meldy, nakita niya ito. Ang mga mata, ang tindig, at ang kwintas. Ang tibok ng kanyang puso ay kakaiba. At nang makita niya ang 5 bata, alam na niya. Ang 6 na taon ng paghahanap ay nagbunga. Kasalukuyan. Kaya pala po parang ang tagal niyong nakatitig kay Mommy noong una kayong bumili ng pandesal, Tito Miggy, sabi ni Kiko, na kanina pa pala nakikinig. Natawa si Miguel. Kiko. Dahil parang nakita ko ang isang taong matagal ko nang hinahanap. Si Ilya, na narinig ang huling bahagi ng usapan, ay lumapit dala ang merienda. May ngiti sa kanyang labi. Ang bawat kwento ng nakaraan, kahit may bahid ng sakit,
ay nagsisilbing mga hibla na lalong nagpapatibay sa kanilang samahan. Ang mga nakaraan ay nailahad na. Ngayon, ang kasalukuyan at ang hinaharap na ang kanilang haharapin nang magkakasama. Ang paghahanda para sa kanilang kasal at ang pagbuo ng isang masayang pamilya ang kanilang bagong misyon. Ang balita ng nalalapit na kasal ni Leah at Miguel ay tinanggap ng 5 bata nang may iba't ibang reaksyon, ngunit lahat ay maihalong saya at pananabik. Ang pagkakaroon ng Tea Daddy ay isang pangarap na natupad para sa kanila. Si Kiko, bilang panganay at pinakaseryoso, ay agad na nagtanong, Tito Miggy, kapag daddy ka na po namin, tuturuan niyo po ba akong mag-basketball tulad ng mga tatay sa G? Ang kanyang mga mata ay kislap ng pag-asa. Siya ang laging nag-aasam ng isang figure ng ama na gagabay sa kanya. Si Carla, ang mahiyaing prinsesa ng grupo, ay namula at nagtago sa likod ni Leah. Mommy, ibig sabihin po ba, Alcazar na rin ang apelyido namin, bulong niya. Ang ideya ng pagiging bahagi ng isang kumpletong pamilya ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Si Kevin, ang palabiro at pinakamakulit, ay nagtatalon sa tuwa. Yehey! May daddy na ako. Pwede na po ba tayong mag-camping, daddy? At saka, pwede niyo po ba akong bilhan ng robot na kasing laki ko? Dire-diretso niyang tanong kay Miguel na natawa lang. Si Kayla, ang artistikong anak ni Leah na mahilig mag-drawing, ay agad na kumuha ng papel at krayola. Daddy Miggy, Mommy, idodrawing ko po kayo para sa wedding invitation natin, masigla niyang sabi. Nakikita na niya sa kanyang isip ang magiging hitsura ng kanilang pamilya sa kanyang mga guhit. At si Kashan, ang bunso at pinakamalambing, ay yumakap sa binti ni Miguel. Daddy, simpleng sabi niya, ang mga mata ay nagpapahayag ng purong pagmamahal at pagtitiwala. Para sa kanya, sapat nang malaman na si Miguel ay mananatili na sa kanilang tabi. Unti-unti, nasanay si Miguel sa tawag na Daddy. Bawat tawag na iyon ay musika sa kanyang pandinig. Sinikap niyang bigyan ng individual na atensyon ang bawat isa. Sa hapon, pagkatapos ng trabaho sa security agency, na madalas na niyang iniiwan kay Marco para makauwi ng maaga, ang oras niya ay para sa mga bata. Nagtuturo siya kay Kiko ng tamang pagdrible ng bola sa maliit nilang bakuran. Pinupuri niya ang mga obra maestra ni Kayla at isinasabit ito sa pader ng panaderya. Nakikipaghabulan siya kay Kevin hanggang sa mapagod ito. Matyaga niyang sinasagot ang mga tanong ni Carla tungkol sa mga bituin. At palagi siyang may nakahandang yakap para kay Kashan. Si Doña Isabela naman ay naging isang mapagmahal na tilola. Madalas siyang dumadalaw sa panaderya, may dalang mga laruan o masasarap na pagkain para sa mga apo. Noong una, medyo nailang pa si Leah sa presensya ng biyenan, ngunit nakita niya ang sinseridad sa pagmamahal nito sa mga bata. Alam mo, Amelia, sabi ni Doña Isabela isang araw, habang pinapanood nila ang mga batang naglalaro, noon, nangangarap lang ako ng isang apo. Sino nang mag-aakalang bibigyan ako ng Diyos ng 5 agad? At bawat isa sa kanila, isang kayamanan. Ang mga bata rin ang naging tulay para mas mapalapit si Leah kay Doña Isabela. Madalas silang magkwentuhan tungkol sa kakulitan ng 5, mga bagay na pareho nilang kinagigiliwan. Isang gabi, habang nag-aaral ang mga bata sa kanilang munting lamesa, lumapit si Miguel kay Leah na abala sa paglilista ng mga bibilhin para sa panaderya. Mukhang mas napapagod ka pa yata ngayon kaysa noong ikaw lang mag-isa, biro ni Miguel, hinagod ang likod ni Leah. Napangiti si Leah. Pagod na masarap. Dati, pagod lang. Ngayon, pagod na may kasamang saya at ikaw. Ang paghahanda sa kasal ay naging abala para sa lahat. Gusto ni Doña Isabela ng isang granding selebrasyon, ngunit mas gusto ni Leah at Miguel ang isang simple at intimate na kasal, kasama lang ang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Ma, ang mahalaga po ay ang basbas nyo at ang magkasama na kami ni Leah, paliwanag ni Miguel sa ina. Sa huli, napapayag nila si Doña Isabela sa isang simpleng garden wedding na gaganapin sa malawak na hardin mismo ng mansyon ng mga Alcazar. Ang panaderya ng pamilyang Alcazar, opisyal na pangalan na nila ngayon, ang maghahanda ng lahat ng pagkain, lalo na ang wedding cake na si Leah mismo ang gagawa. Sa gitna ng mga paghahanda, hindi maiiwasan ang maliliit na hindi pagkakaunawaan. Isang araw, nagkaroon ng bahagyang tensyon sina Leah at Miguel tungkol sa kung saan sila titira pagkatapos ng kasal.
Gusto ni Miguel na lumipat sila sa mansyon para mas maalagaan sila ni Doña Isabela at para mas maluwag ang mga bata. Ngunit si Lia ay mas komportable sa maliit nilang tahanan sa likod ng panaderya. Miguel, dito ako sanay. Dito lumaki ang mga bata. At saka, ayokong isipin ng mama mo na umaasa lang tayo sa kanya, katwiran ni Lia. Lia, hindi naman sa ganun. Gusto ko lang ng mas magandang environment para sa mga bata. At saka, hindi naman tayo aasa, may sarili naman tayong kita mula sa panaderya at sa agency, sagot ni Miguel, medyo napipiko na rin. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng medyo mainit na pagtatalo. Nakita ito ng mga bata. Si Kayla ay napaiyak, habang si Kiko naman ay sinubukang mamagitan. Mommy, Daddy, wag na po kayong mag-away, sabi ni Kiko, ang boses ay nanginginig. Natigilan sina Lia at Miguel. Niyakap nila ang mga anak. Napagtanto nilang kailangan nilang maging mas maingat sa kanilang mga kilos at salita, lalo na sa harap ng mga bata. Kinagabihan, nag-usap sila ng masinsinan. Patawarin mo ako, Lia. Hindi ko dapat ipinilit ang gusto ko, sabi ni Miguel. Kung saan ka masaya at komportable, doon tayo. Patawad din, Miguel. Siguro, natatakot lang akong magbago ang lahat ng masyadong mabilis, amin ni Lia. Nagkasundo silang manatili muna sa bahay sa likod ng panaderya, ngunit maglalaan ng mas maraming oras sa mansyon para makasama ni Doña Isabela ang mga apo. Ang mahalaga, nagkakaintindihan sila. Ito ay isang paalala na ang pagsasama ay hindi laging madali, ngunit sa bukas na komunikasyon at pag-unawa, malalampasan nila ang anumang hamon. Ang wedding cake. Para kay Lia, hindi lang ito basta cake. Ito ay simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ilang gabi siyang nag-isip ng disenyo. Gusto niya, bawat layer ay may kahulugan. Ang pinakailalim na layer ay isang rich dark chocolate cake, sumisimbolo sa madilim at mapait na nakaraan na kanilang pinagdaanan, ngunit sa kabila noon, may natatagong tamis ng pag-asa. Ang gitnang layer ay isang vanilla bean cake na may lemon curd filling, kumakatawan sa liwanag, sa bagong simula at sa tea o sigla na dinala ni Miguel at ng mga bata sa kanyang buhay. Ang pinakamataas na layer ay isang delicate rosewater-infused cake na may kulay na parang pamumula ng pisngi, sumisimbolo sa kanilang namumulaklak na pag-ibig. Ang ibabaw ng cake ay pinalamusya ng 5 maliliit na sugar figurines na kamukha ni Kiko, Carla, Kevin, Kayla at Kashan na nakapalibot sa 2 mas malaking figurine ni Lia at Miguel. At sa paanan ng cake, isang maliit na replika ng tea quintas ng alaala na gawa sa asukal. Habang ginagawa niya ang cake, kasama ang tulong ng kanyang mga anak na abala sa paghahalo ng mga maliliit na sangkap o pagdidikit ng mga dekorasyon, sa ilalim ng kanyang maingat na paggabay, ramdam na ramdam niya ang kaligayahan. Mommy, ang ganda-ganda po ng cake natin, puri ni Carla. Masarap din po yan, sigurado, sabi ni Kevin, naglalaway na. Si Miguel naman, palaging sumisilip sa kusina, hinahangaan ang dedikasyon ni Lia. Alam mo, mahal, kahit hindi mo nalagyan ng frosting yan na ang pinakamatamis na cake sa buong mundo para sa akin, sabi niya, ninakawan ng halik si Lia sa pisngi. Dumating ang araw ng kasal. Ang hardin ng mga alcazar ay napakaganda, pinalamutya ng mga puting bulaklak at kumikislap na mga ilaw. Ang mga bisita ay piling-pili lang, si Marco at ang ilang malalapit na tauhan ni Miguel, ang ilang matatapat na suki ng panaderya, at ilang malayong kamag-anak ni Doña Isabela. Si Elia ay napakaganda sa kanyang simpleng puting bestida. Habang naglalakad siya sa aisle, hawak ang isang maliit na baukwet ng mga puting rosas. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Miguel na naghihintay sa dulo, suot ang isang eleganteng barong Tagalog. Sa tabi ni Miguel ay ang 5 bata, ang mga lalaki ay nakaminiature barong at ang mga babae ay nakaputing bestida rin, bawat isa ay maihawak na basket ng mga talulot ng bulaklak. Ang seremonya ay puno ng emosyon. Nang magpalitan sila ng walang matang hindi lumuha. Miguel Alcazar, tinatanggap kita bilang aking kabiyak, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, mamahalin at paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay, sabi ni Lia, ang boses ay may panginginig ngunit puno ng katapatan. Amelia Reyes, tinatanggap kita bilang aking asawa, ang ilaw ng aking tahanan, ang ina ng aking mga anak. Pangako kong mamahalin ka, aalagaan at poprotektahan hanggang sa huling hininga ng aking buhay,
Tugon ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng wagas na pag-ibig. Nang isinuot nila ang mga singsing, at nang sabihin ng pari na, "You may now kiss the bride," isang matamis at mapagmahal na halik ang kanilang ibinigay sa isa't isa, sinundan ng masigabong palakpakan at hiyawan ng 5 bata. Yehey! Kiss pa, Daddy! Kiss pa, Mommy! Sigaw ni Kevin na nagpatawa sa lahat. Ang reception ay masaya at puno ng tawanan. Ang wedding cake na gawa ni Elia ang naging sentro ng atraksyon. Habang sabay nilang hinihiwa ito, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Elia. "Ito na ang simula ng ating matamis na buhay, mahal ko," bulong niya. Ang honeymoon. Pinag-isipan nila ito. Gusto sana ni Miguel ng isang romantikong getaway para sa kanilang dalawa lang, ngunit alam niyang hindi ito magiging masaya kung hindi kasama ang mga bata, lalo na si Elia na hindi pa sanay na mahiwalay sa kanila ng matagal. Kaya ang kanilang honeymoon ay isang linggong family vacation sa isang resort sa Batangas na may malaking villa. Si Doña Isabela ay sumama rin para daw may taga-alaga ang mga apo habang inagre-relaxed ang bagong kasal. Ang mga araw ay napuno ng paglangoy sa dagat, paggawa ng sandcastles, pagkain ng sariwang seafood, at mga laro sa tabing dagat. Gabi-gabi, pagkatapos mapagod ang mga bata, may oras sina Elia at Miguel para sa kanilang sarili. Naglalakad sa dalampasigan habang hawak kamay, nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda ng kanilang villa, pinagmamasdan ang buwan, niyakap ni Miguel si Elia mula sa likod. "Masaya ka ba, Jimrek Alcazar?" tanong niya. Humarap si Elia at niyakap siya. "Sobra. Hindi ko akalaing posible pala ang ganitong klaseng kaligayahan. Salamat sa'yo, Miguel. Salamat sa pagbabalik mo sa buhay namin. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, Lia. Dahil binigyan mo ako ng isang pamilya. At tinuruan mo akong magmahal ng ganito kalalim." Ang kanilang pagmamahalan ay lalong tumibay, hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang mag-asawa, bilang mga magulang, bilang isang koponan. Ngunit alam nilang ang buhay ay hindi laging perpekto. May mga hamon pa ring darating. Ang mahalaga, handa na silang harapin ang anumang iyon nang magkakasama. Pagbalik nila mula sa kanilang family honeymoon, sinalubong sila ng realidad ng pang-araw-araw na buhay. Bagamat puno ng pagmamahalan ang kanilang tahanan, hindi pa rin maiiwasan ang maliliit na hamon ng pagsasama bilang isang bagong pamilya. Ang panaderya ng pamilyang Alcazar ay lalong sumisikat. Dumami ang kanilang mga suki at pati na rin ang mga order para sa mga okasyon. Si Elia, sa tulong ni Miguel sa pamamahala at logistics, ay unti-unting napapalago ang negosyo. Ngunit kasabay nito ang pagod at stress. Minsan, dahil sa dami ng trabaho, hindi maiwasan ni Elia na maging mainitin ang ulo. Si Miguel naman, nasanay sa structured na environment ng kanyang security agency, ay nahihirapan minsan sa medyo chaotic na takbo ng buhay pamilya na may 5 aktibong bata. Isang gabi, pagod na pagod si Elia mula sa maghapong pagbibake at pag-aasikaso ng mga order. Si Miguel naman ay kararating lang mula sa isang mahalagang meeting. Ang mga bata ay nagkukulitan sa sala, medyo maingay. "Mga anak, hinaan niyo naman yung boses niyo, please." "Ang sakit na sa ulo ni Mommy," medyo iritableng sabi ni Elia. Narinig ito ni Miguel. "Lia, hayaan mo na sila. Mga bata yan, natural lang na maingay," sabi niya, medyo pagod din ang tono. "Miguel, hindi mo kasi naiintindihan. Maghapon akong nakatayo, maghapon akong nag-iisip." "Kaunting katahimikan lang sana," sagot ni Elia, ang boses ay may bahid ng hinanakit. "Naiintindihan kita, Lia. Pero pagod din ako." "Hindi lang naman ikaw ang napapagod dito," ganti ni Miguel. Maliit na bagay, ngunit dahil sa pagod, lumaki ito. Nagkasagutan sila ng kaunti, hindi naman sigawan, ngunit sapat na para maramdaman ng mga bata ang tensyon. Isa-isang tumahimik ang 5, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng pag-aalala. Si Kayla ay nagsimula ng humikbi. Agad na natauhan sina Lia at Miguel. Lumapit si Lia kay Kayla at niyakap ito. Si Miguel naman ay lumapit sa ibang mga bata. "Sorry, mga anak," sabay nilang sabi. Nang gabing iyon, pagkatapos mapatulog ang mga bata, nag-usap sila ng mahinahon. "Patawad, mahal. Hindi ko dapat dinamdam yung sinabi mo. Alam kong pagod ka lang talaga," sabi ni Miguel, hinawakan ang kamay ni Lia.
Ako rin, patawad. Masyado akong naging sensitibo, sagot ni Leah. Siguro, kailangan lang nating magtulungan paano hahatiin ang mga gawain at ang oras natin. Nagplano sila. Nagtakda sila ng key quiet time para sa mga bata at date night para sa kanilang dalawa kahit nasa bahay lang, simpleng panonood ng pelikula o pagkukwentuhan kapag tulog na ang mga anak. Natutunan nilang mas maging bukas sa nararamdaman ng isa't isa at humingi ng tulong kapag kinakailangan. Si Doña Isabela, na madalas dumalaw, ay naging malaking tulong din minsan. Siya ang nag-aalaga sa mga bata para makapag-relax sina Leah at Miguel. Kailangan nyo rin yan, mga anak. Ang matibay na pagsasama ay nangangailangan din ng pahinga at oras para sa isa't isa, madalas niyang paalala. Sa kabila ng mga munting hamon, patuloy na lumalago ang kanilang pamilya at ang kanilang negosyo. Nagsimulang mangarap si Leah na magkaroon ng isang maliit na cafe katabi ng panaderya, kung saan pwedeng umupo ang mga customer at mag-enjoy ng kanyang mga pastries, kasama ang masarap na kape. Ibinahagi niya ito kay Miguel. Sa tingin mo, kaya natin, tanong niya, medyo nag-aalangan. Bakit naman hindi, sagot ni Miguel, puno ng suporta. Kung yan ang pangarap mo, susuportahan kita. Tutulungan kitang planuhin yan. Ginamit ni Miguel ang kanyang kaalaman sa negosyo para tulungan si Leah sa paggawa ng business plan. Humanap sila ng pwedeng pwesto, nag-ipon, at unti-unting isinakatuparan ang pangarap na iyon. Ang mga bata ay excited din, Mommy. Pwede po ba kaming maging waiter sa cafe nyo kapag malaki na kami? Tanong ni Kevin. Naman, anak. Pero sa ngayon, taster muna kayo ng mga bagong recipe ni Mommy, natatawang sagot ni Leah. Ang pagbubukas ng Key Gems Cafe, ipinangalan pa rin sa kanilang 5 e-gem, ay naging matagumpay. Ito ay naging isang lugar kung saan nagkikita-kita ang mga tao sa komunidad, isang lugar na mainit at puno ng amoy ng bagong lutong tinapay at kape. Nakita ni Leah ang saya sa mukha ng kanyang mga customer at lalo siyang na-inspire. Si Miguel naman, sa kabila ng abala sa kanyang security agency, ay palaging nakahanap ng oras para tumulong sa cafe. Minsan ay siya pa ang nag-serve sa mga customer na ikinakikilig ng ilan. Isang araw, habang abala si Miguel sa Alcazar Elite Security, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang opisina. Isang babae mula sa kanyang nakaraan, si Cassandra, isang dati niyang kasamahan sa militar, at marahil, ang babaeng dapat niyang makikilala noong gabing nakilala niya si Leah, kung hindi lang sila nagambala ng mga tauhan ni Don Rafael. Si Cassandra ay maganda, matalino, at kasing husay ni Miguel sa kanilang larangan. Bumalik siya sa Pilipinas matapos ang ilang taong assignment sa ibang bansa. Miguel Alcazar. Tagal nating hindi nagkita, bati ni Cassandra, may mapaglarong ngiti. Nabalitaan kong nag-settle down ka na raw. Medyo nailang si Miguel. Cassandra. May asawa't mga anak na ako. Wow! Hindi ko yun inasahan sa isang Miguel Alcazar na kilala ko. Akala ko, forever bachelor ka na, sabi niya, umupo ng hindi inaanyayahan. So, anong balita? Baka may project tayong pwedeng pagtulungan. Alam mo naman, a good team is hard to find. Ang pagdating ni Cassandra ay nagdulot ng kaunting ingay sa isip ni Miguel. Hindi dahil sa may nararamdaman pa siya para dito, dahil wala na, at si Leah lang ang mahal niya, kundi dahil si Cassandra ay isang paalala ng isang buhay na tinalikuran na niya, isang buhay na puno ng panganib at walang katiyakan. Ikinuwento niya ito kay Leah ng gabing iyon. Walang lihim sa kanila. Sino siya? Simpleng tanong ni Leah, pilit na itinatago ang kaunting selos na sumibol sa kanyang dibdib. Isang dating kasama sa trabaho. Matagal na iyon, Leah. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang mahal ko, sagot ni Miguel, niyakap si Leah. Alam ko, sabi ni Leah, umiti. Pero kung mag-aalok siya ng project, siguraduhin mong hindi ka na naman mapapahamak, ha? 5 na ang anak mo, Jimmy Alcazar. Natawa si Miguel. Ang selos ni Leah, kahit kaunti, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kilig. Ito ay patunay lang na mahalaga siya dito. Tinanggihan ni Miguel ang anumang professional collaboration kay Cassandra na maaaring maglagay sa kanya ulit sa alanganin. Ang pamilya niya ang kanyang prioridad ngayon. Si Cassandra, bagamat medyo nadismaya, ay naintindihan ito. Ang insidenteng ito ay lalo pang nagpatibay sa tiwala ni Leah at Miguel sa isa't isa.
Natutunan nilang harapin ang mga anino ng nakaraan ng magkasama, ng may katapatan. Ang mga taon ay mabilis na lumipas. Ang 5 bata ay nagsisimula ng pumasok sa eskwela. Si Kiko ay naging star player ng kanilang basketball team. Si Carla ay laging nangunguna sa klase. Si Kevin ay sumali sa drama club. Si Kayla ay nananalo sa mga art contest. At si Kashan, ang bunso, ay naging paborito ng lahat ng teachers dahil sa kanyang pagiging malambing. Bawat medalya, bawat ribbon, bawat papuri na natatanggap ng mga anak nila ay tagumpay para kina Leah at Miguel. Ipinagmamalaki nila ang bawat isa. Ang Gems Cafe ay naging napakapopular. Nagbukas pa sila ng 2 branch sa kalapit na mga bayan. Si Elia ay naging kilalang panadera at entrepreneur sa kanilang lugar. Madalas siyang maimbitahan para magbigay ng talk tungkol sa kanyang success story. Sa bawat talk, hindi niya nakakalimutang banggitin ang kanyang inspirasyon, ang kanyang 5 anak, at ang kanyang asawang si Miguel, na laging sumusuporta sa kanya. Isang gabi, habang pinagmamasdan nila ang mga anak na naglalaro sa sala, ay hawak na mga tropeo at certificates, niyakap ni Miguel si Elia. "Tingnan mo sila, mahal," sabi ni Miguel. "Sila ang pinakamahalaga nating tagumpay." Sagot ni Elia, sumandal sa dibdib ni Miguel. "At ang pamilya natin, ito ang pinakamalaki kong pangarap na natupad." Ang kwintas. Nakasabit pa rin ito sa lig ni Elia. Ngunit ngayon, hindi na lang ito basta kwintas. Nakaukit na sa likod ng palawit ang initials nilang 7, D, D, V, 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 isang simbolo ng kanilang walang hanggang pagmamahalan at pagkakabuklod. Lumipas pa ang maraming taon. Sina Leah at Miguel ay tumanda ng magkasama, napalaki ang kanilang mga anak ng maayos, at naging inspirasyon sa kanilang komunidad. Ang panaderya ng pamilyang Alcazar at T. Gems Cafe ay naging mga institusyon, pinamamahalaan na ng kanilang mga anak na nagmana ng kanilang talento at dedikasyon. Isang hapon, sa kanilang anibersaryo, dinala ni Miguel si Leah sa hardin ng kanilang mansyon, sa mismong lugar kung saan sila ikinasal. May inabot siyang isang maliit na kahon. Pagbukas ni Leah, nakita niya ang isang bagong kwintas. Katulad ito ng dati, ngunit ang palawit ay gawa sa purong ginto, at sa gitna nito ay may 5 maliliit na diamante, kumakatawan sa kanilang 5 anak, at isang mas malaking diamante sa gitna, kumakatawan sa kanilang pag-ibig. Miguel T. Naiiyak na sabi ni Leah. "Ang luma nating kwintas, Leah, sumisimbolo iyon sa ating nakaraan, sa panganib, sa paghahanap, sa muling pagkikita," sabi ni Miguel, hinawakan ang kamay ni Leah. "Itong bago, sumisimbolo ito sa ating kasalukuyan at sa ating hinaharap. Isang buhay na puno ng pagmamahal, pamilya, at walang katapusang biyaya." Isinuot ni Miguel ang bagong kwintas kay Leah. Niyakap nila ang isa't isa, ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat sa lahat ng kanilang pinagdaanan at sa lahat ng kanilang nakamtan. Ang kanilang kwento ay naging isang pamana ng pag-ibig na kayang lampasan ang anumang pagsubok, isang pamana ng pamilyang binuo sa katatagan at pag-asa. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang simpleng kwintas ang naging saksi sa isang pag-iibigang kasing tatag ng panahon. 50 taon na ang nakalipas mula nang unang magtagpo sina Leah at Miguel sa isang madilim at mapanganib na gabi. Ngayon, sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, sa malawak na hardin ng kanilang tahanan, ipinagdiriwang nila ang kanilang anibersaryo, napapaligiran ng kanilang 5 anak, mga manugang, at maraming apo na naglalaro at nagtatawanan. Si Leah, kahit may mga kulubot na ang mukha at puti na ang buhok, ay taglay pa rin ang ngiti na minahal ni Miguel. Si Miguel naman, kahit medyo hukot na, ay matikas pa rin sa kanyang paningin. Pinatugtog ng isa sa kanilang mga apo ang isang pamilyar na himig, ang kantang paborito nilang sayawin noong kanilang kabataan. Inilahad ni Miguel ang kanyang kamay kay Leah. "Rek Alcazar, pwede ba kitang isayaw?" Ngumiti si Leah, tinanggap ang kamay nito. "Naman, Alcazar. Palagi." Habang sila'y sumasayaw ng mabagal, ang mga alaala ng kanilang pinagsamahan ay bumabalik, ang takot, ang kilig, ang mga pagsubok, ang tagumpay, ang walang hanggang pagmamahal. Sa leeg ni Leah, kumikislap ang kwintas na may 6 na diamante. Ang kwintas ng kanilang alaala, ang kwintas ng kanilang buhay. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo.
Isang kwento ng dalawang taong pinagtagpo ng tadhana sa gitna ng panganib, pinaghiwalay ng mga pangyayari, ngunit muling pinagbuklod ng pag-ibig at ng limang mumunting biyaya. Isang kwento na magpapatuloy sa kanilang mga anak at mga apo, isang walang katapusang sayaw sa ilalim ng mga bituin. Ang pagdiriwang ng kanilang ika-60 anibersaryo ng kasal ay naging isang malaking pagtitipon. Ang hardin ng mansyon ng mga Alcázar, na saksi sa maraming mahahalagang kaganapan sa kanilang buhay, ay muling napuno ng tawanan, musika at pagmamahalan. Ang limang anak ni Elia at Miguel, sina Kiko, Carla, Kevin, Kayla at Kashan, ay naroon kasama ang kani-kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga apo ay naglalaro sa damuhan, ang ilan ay kasing edad na ng kanilang mga lolo't lola noong sila ay unang nagkakilala. Si Elia, kahit nakaupo na sa isang komportableng silya, habang pinagmamasdan ang kasiyahan, ay may kakaibang kislap pa rin sa mata. Si Miguel, nasa tabi niya, hawak ang kanyang kamay na medyo nanginginig na dahil sa edad. Hindi ko akalain, Miguel, na aabot tayo sa ganito, bulong ni Elia, ang tinig ay maihalong pasasalamat. 60 taon. Parang kailan lang. Parang kailan lang nang hinahabol kita sa gitna ng ulan, at parang kailan lang din nang hinahabol ko ang 5 makukulit na batang iyon sa panaderya, natatawang sagot ni Miguel. Isa-isang lumapit ang kanilang mga anak para magbigay pugay. Si Kiko, na ngayon ay isang respetadong inhinyero at ama ng 3 malalaking anak na lalaki, ay lumuhod sa harap nila. Ma, pa, salamat po sa lahat. Kayo ang naging modelo namin ng tunay na pagmamahalan at katatagan. Si Carla, isang mahusay na guro at may 2 anak na babae na kapwa matatalino, ay niyakap sila. Ang kwento niyo po ang laging inspirasyon ko sa aking mga estudyante. Na kahit gaano kahirap ang buhay, laging may pag-asa. Si Kevin, na naging isang sikat na chef at may-ari ng isang chain ng restaurants, na ang isa ay Kevin's Gems, inspirasyon sa cafe ng ina, ay nagdala ng isang espesyal na cake. Para sa pinakamatibay na mag-asawang kilala ko. Ang recipe po ng pagmamahal nyo hindi matutumbasan. Si Kayla, isang kilalang pintor na ang mga obra ay madalas na nagtatampok ng mga eksena ng pamilya at pag-ibig, ay may inabot na isang maliit na painting, larawan nilang dalawa ni Elia at Miguel, noong sila ay bata pa, nakatayo sa harap ng panaderya ni Nana Meldy, suot ni Elia ang orihinal na kwintas. Ang ating pamilya ang pinakamaganda kong obra maestra, pa. At si Kashan, ang bunso, na naging isang mapagmahal na doktor ng mga bata, ay simpleng yumakap sa kanila ng mahigpit. Mahal na mahal ko po kayo. Pagkatapos ng mga mensahe mula sa mga anak, tinawag ni Elia ang kanyang panganay na apo na babae, si Andrea, anak ni Kiko. Si Andrea ay nasa 20 taong gulang na, may mga matang katulad ng kay Elia noong kabataan nito. Andrea, apo, sabi ni Elia, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang kinukuha ang isang maliit, antigong kahon mula sa kanyang kandungan. May gusto akong ibigay sa iyo. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay ang 2 kwintas, ang orihinal na may kakaibang palawit na gawa sa di gaanong mamahaling metal, at ang gintong kwintas na may mga diamante na bigay ni Miguel noong kanilang anibersaryo. Lola Lee. Gulat na sabi ni Andrea. Alam niya ang kwento sa likod ng mga kwintas na iyon. Paulit-ulit itong ikinukwento sa kanilang pamilya. Itong unang kwintas, apo, hinawakan ni Elia ang mas luma, ito ang nagsimula ng lahat. Simbolo ito ng isang hindi inaasahang pagtatagpo, ng panganib, ng isang lihim na nagbunga ng 5 biyaya. Sa kabila ng lahat ng hirap, ito ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Pagkatapos, kinuha niya ang gintong kwintas. At ito naman, simbolo ito ng pag-ibig na nagtagumpay, ng pamilyang nabuo, at ng mga pangarap na natupad. Regalo ito sa akin ng lolo mo, patunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Tumingin si Elia kay Miguel, at mumiti sila sa isa't isa. Andrea, pagpapatuloy ni Elia, ibinalik ang tingin sa apo. Ang mga kwintas na ito ay hindi lang alahas. Ang mga ito ay naglalaman ng kwento ng aming pamilya, kwento ng pag-ibig, sakripisyo, katatagan at pananampalataya. Gusto kong ipamana ito sa iyo, bilang panganay na apo na babae. Naway magsilbi itong paalala sa iyo na kahit ano pa ang pagsubok na dumating sa iyong buhay, laging may pag-asa, at ang tunay na pag-ibig ay laging mananaig. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Andrea habang tinatanggap niya ang mga kwintas. Lola Lia, Lolo Miggy, pangako po, iingatan ko ito ng buong puso.
At ipapasa ko rin po ang inyong kwento sa mga susunod pang henerasyon. Niyakap ni Andrea ang kanyang mga lolo't lola. Ang eksenang iyon ay pinanood ng buong pamilya, ang bawat isa ay ramdam ang bigat at ganda ng sandaling iyon. Habang papalubog na ang araw, at ang mga ilaw sa hardin ay nagsisimula ng magbigay ng mainit na liwanag, muling pinatugtog ang paboritong kanta ni Lia at Miguel. Tumayo si Miguel, medyo hirap na, ngunit inilahad pa rin ang kamay kay Lia. Isa pang sayaw, mahal ko? Ngumiti si Lia. Hanggat kaya ng mga tuhod natin, Miguel. Nagsayaw silang muli, ang kanilang mga galaw ay mabagal na, ngunit ang pagmamahal sa kanilang mga mata ay kasing init at kasing tindi pa rin noong sila'y mga bata pa. Ang kanilang mga anak at apo ay nakapaligid sa kanila, pumapalakpak, ang iba ay may mga luha ng saya. Ang kwintas ng alaala ay hindi na lang isang simpleng alahas. Ito na ay naging isang sagisag ng isang pamilyang binuo sa pagmamahal na walang kupas, isang pagmamahal na ipapamana pa sa maraming henerasyon. Ang kanilang kwento ay hindi magwawakas sa kanila, dahil ito'y patuloy na mabubuhay sa puso ng bawat miyembro ng pamilyang Alcazar. Ang gabi ay lumalim, ngunit ang liwanag ng kanilang pag-ibig ay mananatiling nagniningning, tulad ng mga bituin na walang kapaguran sa paggabay sa mga naglalakbay sa kadiliman.